Tayo po ay nagpupo ng ating panalangin. Dakila namin, Ama, ito po na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na lumikha ng lahat ng mga bagay at ibigay ng aming mga buhay. Diyos po ang aming pasasalamat sa panibagong araw na ito, sa umaga po ito, na kami po ay ipilit po sa mga. Dahil ito upang ikaw ay wala din isang may sa inyo po nakilang pangalan. Sa inyo po lahat ang pagpupuri at ang mga pagpupuri, masumbungan po sa amin, bawat isa sa amin, ang sincere na pag-aalay ng aming mga sarili upang ikaw po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa mga nagdaang araw na kami po ay binibigyan ng mga pagpapalat na blessings sa buong linggo po ng aming mga. Salamat po sa inyong mga paggabay sa aming mga araw-araw na gawain. Dalangin po namin ang kapayapaan ng aming bahay sa bahay ito sa aming gagawin ng pag-aawitan at pag-aaral ng inyong mga palagas. Dalangin po namin ang aming mga tagapagpuro na hindi pong gagamitin upang mangaral ng mga salita sa amin. Kaya na rin po bawat makikinig sa mga salitang ito, nawa po tulungan niyo po kami magamit sa aming mga buhay ang anong matututunan namin sa mga aral ng mga salita. Kasama rin po ang aming paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kapakasan at pagkakasala. Tulungan niyo po kami na mabuhay sa mundo ito na kaya-aya po sa inyong harapan. Gamit-gamit po ang salitang aming matututunan sa umaga. Lahat po ng mga bagay na ito, kasama po ang hindi nabanggit ng aming mga labi. Kulit na lang po namin na kayo po ang mas nakakalam ng aming mga pangalan namin. Kaya aming hinihigin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon, na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat po sa ating kapatid na nanguna sa ating panalangin. At tayo po ay nasa ikalawang paksa na medyo maselan. Ang ikalawang bahagi na may kinalaman sa diborsyo. Ito po, nakita natin nung nakaraan, napasado na ito sa Kongreso. At hinihintay na lang ang pirma ng lahat upang mapirmahan ng Pangulo sa Republic Act. Ito po. Kaya ito ay makikita natin na isang maselang paksa dahil marami ang hindi tumatanggap ng bagay na ito, lalo na yung mga hindi nasa ilalim ng batas ng ating Panginoong Hesus. No? Yung ibang tao na para sa kanila, ito ay madali lang desisyonan, pagtapos ay tapos na. Ngunit makikita po natin sa mga Biblia, sa banal na kasulatan na ating pinag-aaralan, tutulan Diyos sa ganitong bagay sapagkat ibinigay nga kay Moses, ngunit may paliwanag naman kung bakit ibinigay ang kasulatan na ito sa isang matinding kadahilanan. So, inuulit po natin, medyo masela ng paksa natin at sa abot ng ating makakaya ay papaliwanag po natin ang bagay na ito. At ito po ay isang paksa na magbibigay sa atin ng mga malamang kaalaman sa ating pananampalataya. The Pharisees asked Jesus if it is lawful under the law of Moses for a man to divorce his wife for any cause. Sabi diyan. In other words, can a man divorce his wife just because he wants to? Divorce is a sensitive topic in every era, and Jesus knows this is a trap. Kasi alam ng mga nagtatanong na mga Pariseo, naayon ba sa kautusan na ihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? Sabi ganon, di po ba? Nababasa ng ating Panginoong Hesus yung nagtatanong. Ito'y hindi nagtatanong na humahanap ng sagot, kundi ito'y nagtatanong na pag nagkamali ka ng sagot, ito ay trap, yari ka sa amin. Parang ganon, nababasa kasi ng Panginoong Hesus yung mga puso ng tao. Ano po? Ang pagtatanong ng mga Pariseo kay Jesus ay isang patibong o trap. Ito ay nagbabadya ng panganib. Dahil si Juan Bautista ay pinigutan ng ulo sa usapin na may kinalaman sa pag-aasawa. Kasi nakita niyo yung dalagang anak ni
Herodias na sabi, gusto kong regalo yung ulo ni John the Baptist. Parang lechon lang eh. No? Bakit ba nagkaganon? Ano, sa isang talata makikita natin yung bagay na yun dahil sumagot siya ng may kinalaman sa pag-aasawa. John the Baptist had been arrested by Herod Antipas for challenging that ruler's divorce from his wife and remarriage to his brother's wife. Kasi gusto nitong si Herod mapangasawa yung asawa ng kapatid niya. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 14, verse 3 to 12. Pero kukuhain lang natin yung highlights. John was eventually executed not far from where Jesus was now. Talking about divorce in the context of Israel's rulers was clearly dangerous. Kasi nakaabang yung mga Pariseo eh. Ito'y tagapagtanggol ng kautusan ni Moses. At hindi papayag na mabaliwala iyon dahil sinisira ng ating Panginoong Yesus daw yung kautusan. Ayon din sa Matthew chapter 5, yung fulfillment of the law. Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Sabing ganon. Ano po? Ayon sa Matthew 14:3 hanggang 4, for Herod had laid hold on John and bound him and put him in prison for Herodias' sake. His brother Philip's wife, for John said unto him, it is not lawful for thee to have her. Yun lang naman yung kanyang sinabi na hindi tama yan. 14:3 to 4, sa Tagalog, ang gagamitin po natin ay ang dating Biblia, sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya ay iginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya. Yung babae. Natamaan ng pride. Pugutan ng uri yan. Ganon. Ano po? So, yung tanong ng mga Pariseo, the Pharisees drove public opinion on when and if divorce was lawful. Test yun. Trap yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga nakaabang lang itong mga ito eh. Kasi nga, naghihintay ng kamalian at pinagtulungan nila ang ating Panginoong Yesus at ipinapatay. Ano po? Kaya sila ay mananagot. Kung ating babalikan, yung 19:1 ng Mateo na ating pinag-aralan, kasi hindi natin nabusisi yung nakaraan, ito yung turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa lalawigan ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Maraming tao ang sumunod sa kanya. Bakit? Kasi naghihimala siya. Nagpapagaling siya, nagpapakita siya ng mga magic. Nililinis niya yung may mga ketongin. Yung mga sinasapian, nagbabalik sa normal. Kaya dinudungog siya ng tao. Kung gagamitin natin sa word ngayon na ginagamit natin ay trending, viral. Yan yung mga word na yan. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya sila sa kanilang mga sakit. Siyempre, sisikat yan. Sa NIV, may kinalaman sa divorce yung usapin. When Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea to the other side of the Jordan. Large crowds followed him and he healed them there. Siyempre, dumami tao. Nakasubaybay itong mga Pariseo na to. May mga Pariseyong pumunta. Yan, pay attention sa may highlights. Mga Pariseyong pumunta. Hindi ito para matuto ng mga aral, kundi para mag-imbestiga. Kaya nandun yung mga yan. Bakit sila pumunta? Naka-highlights ulit. Para hanapan siya ng butas. Si Jesus, hinahanapan nila ng pagkakataon eh. Namumuro ka na sa amin. Parang gano'n. Kasi yung Sabat, sinira mo. Diba? May mga gano'n. Ang yung mga alagad eh, hindi gumaganap ng Sabat. Yan. So, kaya pumunta yung mga Pariseo para hanapan siya ng butas. Kaya nagtanong sila, pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan? Mga Pariseo. Some Pharisees came to him to test him. Nababasa nga eh. Nababasa ni Jesus Christ, nalalaman niya. Naku, magtatanong ito. Alam ko itatanong niya. Alam niya. Paano niya nalaman? Kasi nga siya yung anak ng Diyos na nagkatawang tao.